Mga kapuso, narito po yung ibinalita namin sa inyo kanina. Tungkol po ito dun sa dalawang pulis na nakuna ng video ng programang investigador sa aktong nagsasyabu. Inihahanda na po ang kasong administratibo laban sa kanila. Nakatutok si Ivan Mayrina. Eksklusibo! Salot at malalang kanser ng lipunan ang pagka-adik sa ipinagbabawal na droga. Ang mga lulong kasi sa droga kadalasang nasasangkot sa mga krimen para tustusan ang kanilang pagka-adik. Malimit ding wala sila sa katwiran at wastong bait. Walang pagpapahalaga sa damdamin ng kahit sino. Isang lalaking ito sa mga maituturing na salot. Huli sa aktong tila sarap na sarap sa paghitit na ipinagbabawal na shabu. Pero ang lalong nakagigimbal, ang lalaki nagsasyabu, pulis pala. Siya si PO1 Richard Giab, pulis ng San Jose del Monte, Bulacan. Nakunan siya ng programang investigador, bunga ng ilang buwang surveillance base sa tip ng isang informante. At di lang minsang nakunan si Giab. Sa video ito, makaraan ng ilang araw, nasa loob siya ng isang mas madalim na silid na pumaporma na naman para sa isang session ng pagsasyabu. At sa pagkakataong ito, isa pang pulis, kajamming na niya, at nakauniforme pa. Siya naman si PO1 Antonio Carmona ng Caloocan City PNP. Di na nakaimik si Giab na ipatawag ng kanyang hepe at pakitaan ng litrato ng surveillance video ng kanyang pagsasyabu. Hawak siya ngayon ng Bulacan Provincial Police Office. Ipinakita na sa kanyang hepe ang video ni PO1 Carmona. Pinadrug test siya kahapon at agad dinis armahan. Isinailalim siya sa restricted custody ng Northern Police District. Assign muna sa headquarter service. Itong tsapa niya. Huwag pagjutihin. Ha? At papirmahin. Anytime, kailangan malaman kung saan ka pupunta. Nakausap ng GMA News si Giab kanina. Aminado siyang gumamit siya ng sabu noon, pero matagal na raw at bago pa raw sa maging ganap na pulis. Nung nasa servisyo na ako, nagbago na po ako dahil lahat naman tayo nagbabago. Dahil kung nagkamali man ako noon yun. At nagbago na ako. Nagsisisi raw siya sa ginawa niya, kaya panawagan niya sa publiko. Lahat ng tao nagkakamali pero lahat ng tao pwede magbago. Si PO3 Carmona naman nasa restricted custody daw ng Northern Police District. Tumanggi siyang humarap sa amin at di rin kami pinayagan ng NPD na makuhanan siya ng video. Hindi natin parang i-kokondon yung mga ganitong kwan, lalong-lalo na at nasa serbisyo naman yung tao at naaktuhan na nakuha. So, kailangan nga lang patatagin natin yung investigation. Sinimulan na rin ng National Police Commission ang paghahanda para sa mga kasong administratibo laban sa mga pulis. Bagamat pinipilit daw nila magsagawa ng mga regular drug test sa mga pulis, di raw nila ito regular na nagagawa. Napaka-delikado na para sa isang alagad ng batas na na ginagampanan niya otoridad niya nasa ilalim siya ng impluwensya ng nagbabawal na gamot. Pero na talagang existing NAPOCOM policy na ginagawang mandatory for all members of the police to undergo an annual drug test. But due to resource constraint, hindi ito na-implement. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, abangan nyo po ang iba pang detalye ng balitang yan tungkol dyan sa dalawang pulis na yan na huling-huli ng kamera ng investigador na nagsasyabu. Ang investigador, mapapanood ninyo ngayong Sabado ng gabi dito po sa GMA. Samantala, nagarap sa isang pulong balitaan o tinatawag na press conference sina Nonito, the Filipino Flash Donaire Jr. at ang makakalaban niyang buksingerong si Fernando Montiel. At yan po ay naganap sa Biltmore Hotel sa Los Angeles sa Estados Unidos. Didepensahan ng Mexicanong si Montiel ang kanyang WBC at WBO World Bantamweight na titulo sa Mandalay Bay Resort sa Las Vegas sa ika-19 ng buwan ng Pebrero. Kapwa alam ng dalawang buksingero na yan na magiging matinding pagsubok sa kanilang karera ang bakbakang magaganap. World champion si Montiel mula pa noong 1999 at may 3 titulo na sa magkakaibang dibisyon. Dating World Flyweight champion naman si Donaire at number 5 sa pound-for-pound ranking ng Ring Magazine. Dumulog po sa Public Attorney's Office of PAO si Vanessa. Siya po yung natatandaan ninyo vendor o tindera na ginahasa o mano ng isang pulis Maynila. Hindi naman nabigo ang biktima dahil tutulungan daw siya ng tao na makamit ang katarungan. Nakatutok si John Consulta, eksklusibo. Magandang hapon po. Gusto ko lang sana po humingi ng abogado na para sa laban ko po. Ito ang apela sa Public Attorney's Office ni Vanessa, ang vendor na ginahasa raw ni PO3 Antonio Bautista sa loob mismo ng headquarters ng MPD kamakailan. Paniwala ni Vanessa, sa tulong ng PAO, malaki ang magiging laban niya sa pulis na nanggahasa umano sa kanya.
Sana po niya matulungan niyo po. Magkaroon po ako ng abogado na yung magaling po na abogado. Kasi po, para sa laban po, maayos na po. Salamat po, ma'am. Para mapangalagaan ang kanyang seguridad, tanging asawa ni Vanessa na si Joseph ang pinayagang pumunta sa PAO kasama ang isang police escort kanina. Kasama ang GMA News, bumiyahe si Joseph patungong Quezon City para personal na makausap ang mga opisyal ng PAO. Sa loob ng sasakyan, naglabas ng sama ng loob si Joseph. Di raw niya matanggap ang ginawang pagkatanggol ng may bahay ni PO3 Bautista sa kanyang asawa. Sariwa pa rin daw hanggang sa ngayon ang sakit na idinulot ng lahat ng kanyang personal na nasaksihan nung araw na pagsamantalahan ng kanyang asawa. Hindi yun maalis yung galit na yun eh. Dahil sa ginawa niya eh. Narinig ni SPO3 Antonio Bautista na may naghahanap sa labas. Sabay bukas si SPO3 Bautista sa pintuan, nakita ko ang asawa ko nagsisiper pa ng pantalon. Paano mo sasabihin nga naggagawa-gawa kami ng kwento na ako nga mismo nakita ko na nagsisiper pa ang asawa ko ng pantalon? Sa amin. Ang nais lang daw ni Joseph ngayon, ituloy ang laban nilang mag-asawa at kalaunay makabangong muli. Pinagsisikapan ko yun na maging maayos yung pagpapatakbo ng paninda para na rin po sa kinabukasan namin at sa mga bata. Pagdating sa opisina ng PAO, pinanood ni PAO Chief Persida Acosta ang mensahe ni Vanessa sa kanya. Maya-maya lang, nag-usap na ang dalawa. Salamat sa tulong niyo. Sana po dito kayo magsawa sa akin. Gagawin po namin ang lahat bilang libreng abogado nyo at asahan nyo lang kung ano lang po yung stisya rito. Yun lang ang sisikapin na mapairal. Sama ako sa iyo. Sa huli, tiniyak ni Acosta na tututukan nila ang kaso ni Vanessa at gagawin ang lahat para makuha ang hustisya. Flight is an indication of guilt. Pero kung talagang wala kasalanan, di harapin niya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Talaga pong wala nang pinipili ang mga magnanakaw. Pati ba naman yung mga kable para sa pagmumonitor ng baha, hindi po pinatawad. Nakatutok si Pia Arcangel. Bigay lang ng Japanese International Cooperation Agency o JICA ang 2 bagong water gauging station ng Pag-asa. Sa Marso ito nakatakdang pasinayaan kasama ni Pangulong Noynoy Aquino, pero ang inaugurasyon muntik pang maudlot. Nito lang kasing Disyembre na diskubre ng Pag-asa na ninakaw ang grounding rod at grounding cable ng water level gauging station sa Bugalyon Post sa Pangasinan. Di naman daw gaano kamahal ang kable pero nakakahiya pa rin i-report sa mga donor. Yung loob kasi ng kable, may mga copper yun eh. So yun siguro yung in-interest nila para kunin. Yung mga bakal na yung grounding rod, ganon. Bukod sa Bugalyon Post, nanakawan din pala ng kable ang mga station sa San Vicente at Santa Maria sa Pangasinan at Tibag sa Tarlac. Madali lang daw itong napapalitan pero naantalang operasyon ng buong water level gauging station kapag walang kable. Dito kasi idinadaan ang impormasyong nakukuha ng sensor mula sa ilalim ng dagat papunta sa mga monitoring office. Kaya ang operasyon ng bawat stasyon na nagkakahalagang 1.5 million pesos pansamantalang natitigil. Yung automatic sensor, every hour, pinapadala yung ino-observe niya yung level, then pinapadala sa field center which is in Carmen Rosales, and eventually makikita dito. Ang mga water gauging station ay mahalaga para mabigyan ng sapat na babala ang mga residenteng malapit sa ilog kapag tumataas ng tubig at mukhang babahana. Kaya pakiusap ng Pag-asa, sana pangalagaan natin lahat ito. Pagmalasakitan natin itong mga instrumentong ito dahil makakatulong ito at makakapagsalba ng buhay. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Sumama ang loob ni Solen Yusaf sa pagbansag sa kanya ng isang French TV network na Bimbo o babaeng maganda pero wala namang alam. Isa si Solen sa mga na-feature sa special report ng French channel M6 na pinamagatang Stories of Gangsters, Ganglords, and Bimbos. Ayon kay Solen, malaking insulto ito sa kanila dahil smart, well-respected at well-behaved sila ng kanyang mga kaibigan. Ang isa pang ikinasama ng loob ni Solen, tinulungan pa raw ng kanyang ama ang crew ng documentary sa kanilang production sa Boracay. Ang gusto ni Solen, apology mula sa French TV network. I mean, I don't want to make the issue bigger than it should be, but I was just really offended, and I hope to just get an email from them saying sorry or something like that.
Umalma rin si Rufa Gutierrez na isa rin sa mga na-feature sa French documentary. Inabuso raw ng French Channel M6 ang hospitality ng Youssef family para lang makagawa ng kontrobersyal na documentary. Gayunman, wala raw pakialam si Rufa sa sasabihin ng iba dahil kilala raw niya ang kanyang sarili. Sa halip na maghanda ng engrandeng Sweet 16 birthday bash, mas pinili ng twin star na si Joyce Ching na pasayahin ang ilang batang may cancer. Kung paano, alamin sa chika ni Lars Santiago. Hindi nagpa-party ang twin star na si Joyce Ching para sa kanyang 16th birthday. Sa halip, ginastos niya ang pang-party sa pagbili ng pagkain at mga laruan para sa mga batang may cancer na nakatira sa child house sa Quezon City. Pinili ko po dito kasi parang nung last year ko sobrang blessed ako ni Lord and sobrang thankful ako kaya parang gusto ko i-share yung blessings na binigay niya sa akin. Sinamahan si Joyce ng kapwa teen stars niyang sina Derek Monasterio at Christopher Martin. Nagbigay pa ng mensahe ang dalawang male twin stars para sa mga bata. Imo na ng pag-asa. As long as nandiyan si God, may pag-asa. Lagi lang po kayo mag-pray kasi may pag-asa pa po. Enjoy na enjoy naman ang mga bata sa kasiyahang inihandog ni Joyce sa kanila. Nagkaroon ng games na sinalihan ng mga batang cancer victims. At syempre, hindi nawala ang salo-salo. Naghandog pa ng awitin ang mga bata. Na-touch ng husto si Joyce sa pinapakitang tapang ng mga bata sa paglaban sa kanilang karamdaman. Parang sila lumalaban lang, parang masaya lang, ganyan. Pero yun nga, kahit na ganun yung situation nila, parang sila happy lang palagi. So parang tayo, dapat ganun din tayo. Nang araw na yun lang, nalaman ni Joyce na 6 na buwan na lang ang ibinigay sa mga bata para manatili sa child house. Kailangan na nilang bakantihin ang lugar at maghanap ng matutuluyan. Hindi napigilan ni Joyce ang maiyak sa awa sa mga batang may sakit. Siyempre marami rin silang natutulungan ng mga tao. Sayang, sana makahanap po agad. Sana makahanap na sila ng malilipatan kasi sobrang hirap ng situation nila. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan po ang latest sa Chika Minute. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mel?